Kapapasok lang na balita, may naghahakot na ng mga gamit mula sa bahay ni Ako Bicol Part Ilisal Deco, sa Pasig City. Sa litratong pinadala ng mga mapagkatiwalaang source, makikitang truck sa labas ang bahay ni Congressman Ko. May naghahakot na ng mga gamit mula sa bahay na iyan. Mapapansin din nakabalot ng puting tarpaulin ang palibot ng bahay. Isa si Ko sa mga tinuturong tumanggap ng kickback sa flood control projects na una na niyang tinanggi ang paratang. Samantala ipinahayag naman ni Ellis Ko, anak ni Zoldy Ko, ang kanyang pakikiisa sa mga nagpoprotesta laban sa katiwalian, at sinabing, kasama ninyo ako, nasa panig ninyo ako. Bagamat inamin niya ang kanyang pribilehiyong pinagmulan, binigyang diin niya ang kanyang pagsisikap na ihiwalay ang sarili sa politikal na koneksyon ng pamilya, at sinabi niyang sinuportahan niya ang sarili simula edad 16 at tinanggihan ang anumang pakikialam sa politika o mga oportunidad na may kaugnayan sa gobyerno. Kinokondena ko ang lahat ng anyo ng korupsyon, aniya, ang galit ay lubos na makatwiran, at nitong mga nakaraang linggo, nagkaroon ako ng panloob na tunggalian sa pagitan ng aking prinsipyo at ng aking pamilya. Nagsasalita lamang ako ngayon dahil kailangan ko munang magkaroon ng malinaw na pag-unawa sa sitwasyon. Sinabi ni Ellis Ko na nalaman niya ang mga alegasyon laban sa kanyang ama kasabay ng publiko. Ipinaliwanag niya na bago pumasok sa politika, negosyante ang kanyang ama at nagbigay ng maginhawang buhay sa kanilang pamilya. Ngunit nang pumasok na sa politika si Zoldy Ko, naging malayo at malamig umano ang kanilang relasyon, na nag-udyok pa kay Ellis na higit pang lumayo hindi lamang sa kanyang ama kundi pati sa pamilya sa kabuuan. Sa kabila ng kanyang pagsisikap na bumuo ng karera at pagkakakilanlan na hiwalay sa politika, sinabi ni Ellis Ko na hindi niya aalisin ang sarili sa umiiral na pampublikong talakayan, inamin niyang nakakaramdam siya ng matinding hiya at nanawagan para sa katotohanan. Lubos akong nahihiya, at ang tanging hiling ko ay lumabas ang katotohanan, walang dahilan o palusot, buo ang paniniwala ko na sino mang mapatunayang nagkasala sa mga krimeng ito ay dapat managot at dapat harapin ang tamang parusa, kasama na roon ang aking ama, aniya. Nanawagan siya sa kongresista na humarap sa publiko at managot, dagdag pa niya, hindi lang ako nagsasalita laban sa isang politiko, nagsasalita ako laban sa aking ama. At kung ang desisyong ito ay magdudulot ng pagdison sa akin, mas pipiliin kong harapin ang kahihinatnang iyon kaysa panoorin ang milyon-milyong tao na magdusa dahil sa kanyang mga ginawa. Kamakailan, nasangkot si Rep Ko sa mga pagdinig sa Senado kaugnay ng umano'y maanomalyang mga proyektong pang-imprastruktura, partikular ang mga flood control works sa Bulacan. Nagpatotoo ang ilang dating district at assistant engineers na sangkot umano siya sa budget insertions na umabot sa hindi bababa sa 35 na bilyong piso mula 2022 hanggang 2025. Ipinahayag pa nila na may mga kickbacks na nai-deliver kay Ko, kabilang na ang umano'y isang beses na paghahatid ng 1 na bilyong piso na cash na isinilid sa mahigit 20 malita at isinakay sa ilang van papunta sa kanyang penthouse unit sa isang luxury hotel sa Taguig. Itinanggi ng kongresista ang mga paratang, tinawag itong kasinungalingan, walang basehan, at gawa-gawa lamang para sa politika. Isinabi niyang sasagutin niya ang mga alegasyon sa tamang oras at sa tamang forum.